For today's video ay medyo sensitibo nga ang topic natin na ito. At ito nga ay may kinalaman sa istorya ng mag-ina kung saan mismong sariling ina ang biktima ng kanyang sariling anak sa isang panggagahasa. What? Base nga sa istorya ng naging biktima, halos 7 taon na nga itong ginagahasa at binababoy ng sarili nitong anak. At ang tanong dito, bakit nga sa tagal ng iyon ay hindi man lang nagawang ipakulong ng ina ang kanyang anak? Ang sagot dito ng kanyang ina ay dahil nagbabanta nga ang anak na kapag pinakulong ito ay magpapakamatay ito sa loob ng kulungan. At para mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang naging punot dulo, bakit humantong sa ganitong pangyayari ang sitwasyon ng mag-inang ito, panuurin natin ang istoryang ito na tinampok sa programa ni Raffy Tulfo. Mo nakuhang galawin ang nanay mo. Sir, pinagsisihan ko naman yun po, sir. Kasi nga, sir, parang ayaw niya akong pagkatawain po, ganun. Parang siya lang mismo magmay-ari. Sa pagkakaalam mo, makailang beses niyo po ginawa to sa nanay niyo? Maraming beses, sir, pero yung mama ko minsan nag-aalok ng ganyan, sir. Gabay po sa mga manonood, medyo sensitibo po itong topic na ito. Itong si anak, may ginasay this. Opo, sir, Anak, opo. ginagahasa yung kanyang nanay. Magandang hapon po, Idol. Sarili niyo pong anak, bigyan natin ng alias na Kevin, itong si anak ng grab driver. Kayo po Opo, ay sir. nilalapastangan, minumolestya ng sarili niyong anak. Opo, sir. Opo, sir. Ano to, adik, ma'am? Hindi ko po alam, sir, kasi minsan po hindi po yan umuwi ng bahay isang gabi po, minsan 3 gabi po. Hindi ko po alam po, sir, Paano niyo po nagawa yun, nanay? Tapos, di ba? Oh, man. Opo, alam po. Opo, Unspeakable. siguro po sa tinding galit po siguro niya po. Kailan po niya ginawa itong pambababoy po sa inyo, nay? Umpisa po nung nung 2019 po. Maraming beses na po, nay. Opo, sir. Opo. Ba't di po kayo nag-report sa pulis? Po, nag-report po ako dati po sa sa Station 16 po. Kaso lang po, hindi po kami naharap noon dahil kinabukasan po, zona ni Duterte po. At saka po, nagmamakaawa po siya sa akin nga kung ipapakulong ko daw po siya, magpakamatay po siya sa loob ng kulungan po. Magbabago na daw po. Pero wala naman po nangyayaring pagbabago. Ganun pa naman din po. Makailang beses niya po ginawa itong pambababoy po sa inyo, nay? Pasensya na po sa katanungan ko, ha? Okay lang po, Idol. Matagal na po. Ang last po niyang ginagawa po noong last week ng October o second week ng October po. Makailang beses na po niya nagawa to? Madami na po. Oh. Pambubugbog din po ang ginagawa niya sa akin po Binubugbog ka niya tapos ginagahasa pa. Opo, Idol. Opo. Dapat nasa kulungan na po ito. I don't care kung magpakamatay siya sa loob ng kulungan. Hindi na natin kasalanan yon. Kailangan lang talagang magbayad siya at kailangan magkaroon kayo ng hustisya dito sa ginawa niyang kahayupan. Oo nga po, Idol Kaso lang hindi kami naharap noon sa Station 6 dahil kinabukasan na po ni Duterte po. Hindi po siya kinulong? Hindi po kasi umiiyak po siya doon po nagmamakaawa po sa akin po Hindi po kami hinarap ng pulis po. Crime is a crime na dapat mabigyan nila ng atensyon. Hindi ko po yun alam po, Idol Basta yun lang po ang naano ko po. Hindi po kami naharap noon dahil abalang-abala po sila po. Hello, sir. Nandiyan na ba? Si Demonyo? Demonyo? Ay, sorry. Hello, sir. Magandang hapon po, Idol Raffy. So, Kevin, Sir. kailan ka ba huling gumamit ng shabu? Ano ba yung shabu? Solvent? Cocaine? Ano bang ginagamit mo? Sir, Idol, hindi po ako nag-addict po. Wala po ako. Grabe, tingin nyo to, sinasabi niya hindi raw siya nag-a-addict. Tingin nyo ba normal na tao ang gagawa niyan para gahasain ang sarili niyang ina? Grabe. Sir, dati nagbibisyon na ako. Inom sigarilyo pero wala na po yun, sir. Okay, Mga sige. iba po. So, kung hindi ka nag-a-addict, hindi ka nag-shabu, bakit mo nakuhang galawin ang nanay mo? Sir, dahil nga po, nung una kasi niya po, sir, nung kalasingan, sir. Pero pinagsisihan ko naman yun po, sir. Kasi nga, yun naisip ko, sir. Dahil nga marami na rin po siyang babaeng inaway. Doon po yan nag-umpisa, sir, sa mga babaeng inaway niya po. Doon na rin ang tumatakbo siguro sa isip ko, bakit ganun yung magulang ko, nanay ko, taadlangan niya ko ang gusto ko sa ano. Teka muna. Marami siyang inaaway na babae. Sino yung mga babaeng inaaway niya at bakit ka nagikialam? Ano, sir, parang ayaw niya akong pagkatawain po, ganun. Parang siya lang mismo magmay-ari. Tuwing meron kang girlfriend, Inaway niya, sinachat niya ng sinitik niyang ganito. Burikat kayo, wala naman po siyang ebidensya. Sabi ko, mawag naman ganon. Ito lala yung tao. okay, ikaw lang ba nag-iisang anak? Apat po kami sa baling totoo ko pong kapatid. Kasi yung mama ko po, sa amin po, sa papa Okay. ko, pangalawang Well, pamilya. sabihan na natin, Kevin, na itong nanay mo, hindi niya nagustuhan ang mga girlfriend mo o hindi
hindi siya boto sa mga girlfriend mo at tinatawag niya kung ano-ano, hindi pwedeng dahilan yun para siya ay gahasain mo, di ba? Opo, sir. Totoo ba, sabi ni nanay, nung uuna mo siyang ginahasa, siya ay nagsumbong sa pulis? Sir, hindi naman po. Wala naman si mama. Nagkataon lang po na nakainom ako noon. Lasing po. Hindi ko naman sinasadya yun po. Pinagsisihan ko po yun. So matapos mong gawin sa kanya yun, pumunta kayo sa pulis at ipinabla. Sabi niya, pinagsisisihan daw niya yon, pero sa pagsalita niya, parang wala namang bahid na pagsisisi itong lalaki. Para lang may maisagot siya kay Raffy Tulfo during the interview. Niya. Wala po. Mingin lang ako ng tawad, sir, na nagawan. Yun, nagpatawad naman si mama. Nagtaka lang po ako ngayon dahil po sa may girlfriend pa po. Yan na po ang hinahabol niya sa akin, sir. Ayaw niya po akong tigilan ganyan. Kasi nga po, kapatulpo niya daw ako, ganito, ganyan. Sabi ko nga, mag-isi ka naman. Sabi ko ganun. Hindi na ako bata. Isa pa, anak mo ako. Ako namang libro ko. Kasi gusto niya po, sir, siya mismo pipili ng babae. Iayaw ko naman po na hindi ko naman gusto. Marami ako alam na mga magulang na gusto nila sila ang pipili na mapapangasawa ng kanilang mga anak, although hindi tama yon. Pero it so happen, siguro na mahal ka ng nanay mo, mamas boy ka, kaya ganun ang kanyang pag-uugali towards you. Dapat di mo minamasama yon. And the best way to do it is para hindi na kayo maglas ng mama mo tungkol sa kung sino mang gusto mong ligawan, dapat lumayo ka na sa kanya. Ba't ka kasi nakasuklob pa rin sa kanya? 28 years old ka na. Gusto niya po talaga ako, kulungin niya sa sarili niya kung ano. Pero ngayon po, sir, umalis po ako talaga sa kanya, sa puder niya. Matagal na po ako umalis, dito na ako sa may nila po, nagtatrabaho, trap po ako. Ayun po, yun nga, ang hinahabol niya sa akin, niya daw po talaga ako dahil yan sa babae na nakausap naman na niya sa personal. Pero hanggang ngayon, hindi po niya tinitigilan dahil gusto niya mangyari po. Papahirapan po yung ganun po. So, ginagamit niya yung pananakot sa'yo? Oo, sir, yung nagano yan siya, binabantahan niya rin po niya yung babae. Tatakulan niya daw po kami, ito, ganyan. Sabi ko, ano ba naging kasalanan namin? Yung babae, walang kasalanan. Alam mo, sir, may problema ka sa pag-iisip, Sir Kevin. Regardless kung anong kasalanan ng nanay mo, regardless kung ano man yung ugali niya na hindi mo gusto, kasuklam-suklam, sabihin na natin, yung ugali ng nanay mo toward. So, di ba? So, yun nga, tama naman yung sinasabi rito ni Tulfo na regardless nga kung ano yung kasalanan ng nanay niya, pero para gahasain niya ito, ay isa nga itong malaking kademonyohan. Hindi pa rin po dahilan yun para babuhin niyo po ang nanay niyo. Opo, sir. Wala pong pwedeng justification na magagamit mo. Kahit gaano pa kasama ang nanay mo, hindi justified po yung ginawa niyo para gantihan siya at yung ganti ay gahasain siya. Sir, hindi naman po gumante nun, sir, kasi ganito po kasi yan. Hindi nga, sir, sabi mo kasi, sir, pinipigilan ka niya. So sa galit mo, nagawa mo ito. Sana ang ginawa mo, lumayo ka na lang. Lumayas po ako, sir. O di lumayas ka tapos i-block mo siya. Gaano ba kahirap yun? Nagpo-post po siya sa social media, po. Hindi ko naman po na-reply tinawagan na siya. Wala, hindi na po. Hindi siya nga po pilit ng kinukontak yung babae, ganito. Gahanap siya, nagpo-post siya po sa social media in public po. Sige lang ma, ipapaalam mo talaga ito sa mga kapatid mo. Sasaktan talaga kita at papatayin kita sa harap nila. Kita mo dito, Kevin, binabanta mo palang nanay mo na huwag magsumbong. Hindi, sir, wala pa akong pinitawang ganun. Sir, ma'am, sir, kahit masama po yung mama ko, sir. Ito, may text dito. Tinanslate lang, Ginawa na lang po ni mama yan, sir, para i-diin po ako sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Sir, pinagsisihan ko na po yun. May sakit sa ulo to for sure. Hindi yan po, totoo po yung text po na niya po sir sa akin, hindi po yung gawa-gawa po. Kasi pagpapilitan niya po babae po nga hindi ayaw ko po sa kanya. Kasi po, tuwan-tuwa siya po nga sarili niyang nanay po binabasto sa syuka niya po. Nga sinabihan po ako ng syuka niya na magpapantay muna ako ng ngipin at ayaw niya sa akin magiging biyanan niya ako po. October 2021 ang last na ginawang panggagahasa nitong anak sa kanyang nanay. Alam mo, Sir Kevin, hindi po ako psychologist, hindi po ako psychiatrist, pero husgahan na kita. Sabi mo, kung totoong hindi ka nag-a-addict o hindi ka nagsasyabu, then may problema ka sa pag-iisip. Hindi ka normal na tao. Sa pagkakaalam mo, makailang beses nyo po ginawa to sa nanay nyo? Hula nyo lang po. Maraming beses, sir, pero yung mama ko po minsan nag-aalok ng ganyan, sir. Mama mo nag-aalok sa'yo? Imposible, hindi ako maniwala. Oo po, sir, hindi po ako nag-ano, sir. Kaya po nag-ano, sir. At sinabi ko, lumalayo ka naman. Tigilan na natin to. Umiyak ko sa harapan yan po. Sabi ko, ayaw kong magkasalamat. Parang ayaw ko maniwala. Paano ka niyaya ng nanay mo? Nagkakatabi kami matulog yan. Lumalayo. Mga kapatid ko po, alam mo po nga, huwag kang tumabi dyan ni mama. Lumayo ka na. Umalis ka dyan. Kasi si mama, iba na nga yung ano ni mama sa akin po. Sabi yung ganun. Kahit mga kapatid namin sa mga kalata na po.
po. At sabi kanya, matigilan na natin to. Nay, Po. okay, kung totoo po yung sinasabi ni Kevin na tumatabi pa rin kayo sa kanya sa kabila nitong naghahasa ka na niya, kahit na once nung maghahasa ka niya, dapat lumalayo ka na sa kanya, pinalayas mo na ito. Pero ba't magkatabi pa rin kayo matulog? Tanong ko lamang po. Siya po ang tumatabi po sa akin po, sir. Hindi po. Lahat ng mga sinasabi niya po, mga kasinungalingan po, yan lahat po, sir. Siya po ang tumatabi po. At saka yung mga kapatid niyang mga sinasabi niya po, hindi po yan kasi binibringwas niya po yung mga kapatid niya po, sir. Hindi po ako victim blaming dito, Nay, ha? Yung iyo ako 101%. Ang sa akin lang, Nay, yung bang para makaiwas na mangyari pa ulit yung pangalawang insidente ng krimen, which is yung panggagahasa, yung once na ginahasa ka, dapat nagsumbong ka. And then, after na magsumbong ka o blatter ka, dapat lumayo ka na totally from him. Gumawa ka ng paraan na para mapalayo na siya sa'yo. Na ngayon, kung tinatabihan ka niya, agad-agad, kumaripas ka ng takbo palayo at humingi ka ng saklolo, I don't know, do something na para lumayo ka sa kanya dahil bad news siya. Opo, sir. Ginawa ko naman po yan po, sir, na umuwi nga po ako dito ng Mindanao, sir. Tapos umuwi din yan siya dito, sir. Na nakatira po ako sa bahay ng mama ko po dahil walang nakatira po, ako lang mag-isa. Doon ho, yan at nakatira po. Tumatabi ho talaga yan sa akin matulog, sir. Pag umalis ako sa kanya, sir, nagagalit po yan. Kay gusto niya, sir, nakadikit po ako sa kanya po. At yan agad, halimbawa, court hearing na ito, ididepensa nitong Kevin, anak, tumatabi pa rin sa akin kahit na, may nangyari ngang rape, inaamin ko, pero paulit-ulit siya tumatabi sa akin. I'm sure itong gagamitin niya Yes, depensa. sir. Tawag Ano natin- maging naman ang prosecution, ng tirada? Classify muna natin sa Rafi. Ang sinasabi niya kasi is what we call yung sweetheart defense or may consent because of their intimate connection. Pero sa appreciation ng defense nito, tinitignan ng korte ano ba ang normal course of things. Sir Rafi, it's very unbelievable. Walang credibility ang testigo niya kapag sinabi niyang pinapapayag niya ang kanyang nanay makipagtalik sa kanya. Kasi meron na tayong evidence, inamin niya na rin naman na pumunta na nga sila, nagsumbong na sila, nag-attempt ng isumbong sa police. So doon pa lang, imposible na ata na pumapayag yung nanay. Kasi there was already a positive act to prosecute a crime. It just so happens to be na hindi lang nabigay yung tamang serbisyo sa kanila ng ating kapulisan. So hindi magpa-fly yung depensa, Sir Rafi. May hirapan po Okay, sila. Kasora Camille. Apa, good afternoon, Sir Rafi. Apa. Dr. Camille, nanindig yung balibo kanina pa, kinikilabutan po ako dito sa sumbong na natanggap namin ngayon. First time po ito ever. Bakit po nagagawa ng isang anak naghahasain maraming beses paulit-ulit yung kanyang nanay? Anong pumapasok sa utak nitong isang nilalang na gahasain ng kanyang sariling ina? Para sabihin na nangyari to na isang beses, sana nagawan po ng paraan talaga na complain talaga ng nanay, para sabihin natin na bakit ito ay may personality disorder or kaya naman po sabihin natin na may posibilidad na itong klase pong obsession na to ay maaari yung sinatawag natin na Oedipal complex, pero ito ay lumampas dun sa tinatawag nating Oedipus Rex complex na sinasabi. Alam ko to, pero gusto ko kayo manggagaling sa inyo. Ano yung sabi ng Oedipus complex Okay. po? Oedipus Rex complex po kasi ito po yung sobrang pagmamahal ng isang anak na lalaki sa kanyang nanay. Okay. Tapos po ito ay kumaabot sa punto nagiging obsession. Pero karaniwan po na ang nangyayari dito, ang nadidinig natin ay nagiging mama's boy. Pero pag umabot po sa punto na nagiging ganito na incestuous po ang pangyayari, there's a different thing na pwede na pong ito isang mental condition na ito ay hindi lang siya obsessive compulsive na disorder pero talagang meron pong personality disorder yung pong tao na gumagawa nito. Ngayon, para po gumawa ng karumal-dumal na pangyayari na paulit-ulit na ginagalaw ang kanyang ina, hindi na po talaga siya mental condition, kundi isang krimen na. Na kaya talaga para sabihin natin, para gawin nito, iba na ho ang tingin niya doon sa magulang niya. Hindi na po ang tingin niya ay isang nanay. Hindi na niya nirespeto ang kanyang nanay. Kaya talaga pong sasabihin natin na pwedeng, hindi lang po kasuhan nito. Talagang hindi po natin pwedeng sabihin na gagamitin yung mental condition niya para sabihin na ito ay meron depresya at sasabihin ay excluded siya sa isang krimen. Okay. Kasi alam niya Ito po yung tanong ni Arnel, isa pong netizen. Sabi niya, possible din po ba, doktora, na yung nanay ang may gusto sa mga nangyayari na dala lang ang anak? Bakit na lang siya nagsumbong? Yan po, galing kay Arnel. Ano pong sagot niyo doon, doktora? Okay, ayoko po sanang sabihin na ito po ay isang kagustuhan din ng magulang kasi kung paulit-ulit natin sinasabi na inaalaw niya, meron din po sigurong sabihin na natin na obsession din. Kaya nga po sinabi ko yung tungkol sa Oedipus Rex dahil kasi maaring ginusto
maaring nangyayari ay dahil sa paulit-ulit na pangyayari, hindi na po panggagahasa ang tingin nitong nanay kung hindi isang parang relasyon na sana ay hindi totoo. Kasi po, yung parang sinabi natin sa isang incestuous relationship na may kagustuhan na sila sa isa't isa regardless whether ang tingin nila sa isa't isa ay yung mother-son relationship. Hindi na po yun ang nagiging pagtingin nila sa isa't isa eh. Kasi para i-complain niya po ito, baka po mayroong pinagseselosan si nanay. Ang sinasabi nitong anak, kung totoo, si nanay daw ayaw niya, itong anak niya lalaki, na magkaroon ng girlfriend. Lahat ng naging girlfriend itong si lalaki, binabastos daw ni nanay, tinatawag ng kung ano-ano, masasakit na salita, tinitext, gumagawa si nanay ng mga paraan na para maghiwalay itong si anak at yung kanyang girlfriend. Sabi ni lalaki, kung Opo. totoo. Kung totoo po yan, maaaring ang nangyayari po dito, kung paulit-ulit na po ito, talaga pong lalabas na ang may obsession po rito. Kung yung nanay po yun at ganun po ang ginagawa ng nanay, babalik tayo dun sa ganitong klaseng syndrome. 21 years old pa lamang itong si Kevin nung unang mangyaring gahasahan niyang kanyang nanay. Now he's 28 years old, meaning 7 years na nangyayari itong panggagahasa paulit-ulit many times na inadmit naman nila pareho. Inadmit nila parehas. Nagsumbong daw sila, pumunta sila sa police station, sinama ni nanay itong anak niya. Hindi po kasi awa ang pinag-uusapan natin kung talagang rape po ito. Kasi ang sinasabi natin dito, kung talagang pangyayari ito, gagawa po tayo ng paraan para talagang matigil ito. Sana po, gumawa po siya na humingi po siya talaga ng tulong kahit sa barangay kung paano talaga ang gagawin. Baka talaga kasi para sabihin nyo na gagawin ng nanay na threatened siya na sasabihin magpapakamatay na gano'n, ibig sabihin po, maaaring talaga may problema po na mental health issue yung anak para gamitin yon, or ginagawang sabihin na natin emotional blackmail para sa gano'n matigil lang yung na hindi siya susumbong. Pero ito po talagang sabihin na natin, naging bahagi na po yung nanay at yung anak sa isang vicious cycle na hindi sila makaalis-alis dun sa ganitong klase na paulit-ulit na ginagawa. Kaya nakakalungkot po, pero pag sa ganyan po pagkakataon, dapat din po pareha silang humingi ng tulong in terms of psychiatric help or counseling for that matter, lalo na po yung nanay. Nay, Po. ito pong suggestion ng mga netizen and I agree. Willing ko ba kayong pareho magpa-lie detector test para malaman kung sino nagsasabi ng totoo at sinong hindi? Sige po, papayag po ako, sir, dahil totoo naman po lahat ng mga sinasabi ko po, idol. Hindi po ako nagsisinungaling po. Siya po talaga po ang gumawa po. Ginagawa ko na po lahat po. Hindi na nga po. Stress ang nangyayari sa akin po. Idol, depression na sa mga ginagawa niya sa akin po. Puro natakot ang nangyayari sa akin po. Gisulunod. Opo. Papatayin niya ako sa harapan ng mga kapatid ko po. Kaya Nay, after sa lie detector test, paayag ho ba kayo Nay para baka yung sinasabi ni doktor na na-trauma kayo, kailangan Medyo mahirap yung sitwasyon ngayon na nangyayari dito sa mag-ina. Kasi nga, sa tagal na nangyari, based nga sa naging explanation nitong eksperto tungkol sa mga ganitong bagay, parang nagkakaroon na ng ibang level na hindi na lang basta mother and son relationship na sa tagal na nga na nangyayari pa ulit-ulit, parang nagkakaroon ng ibang pagtingin. So, parang tumagal ng ganito yung ganitong kaso sa nangyayari sa kanila na pwede naman sanang may ginawa nga rin yung nanay na nagsumbong, pero bakit pinayagan na mangyari ito paulit-ulit. So, yun na nga lang talaga yung pinakang best solution dito para nga, kumbaga, maitama yung mga mali sa pamamagitan ng lie detector test. Para malaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo, kasi nga itong anak ay may iba ring version at itong nanay ay may iba ring version. So sana may natutunan tayo dito sa istoryang ito at sana ay hindi na tularan pa ng ibang pamilyang Pilipino, lalong-lalo na yung nabanggit nga rito na may pagkamamas boy, siguro yung anak, tapos parang yung pagiging mamas boy niya ay naging obsessed na siya sa kanyang nanay, although dinadahilan niya na ginawa lang niya yon dahil nga pinipigilan siya ng kanyang nanay na makipagrelasyon at inaaway nito ang kanyang mga nagiging karelasyon. So sana maging aral ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga nanunood ng ating video. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.